Yung iba sa atin ginagamit natin yung AI na tila ba parang Google or search engine. Pero dapat pala hindi gano'n para maibigay niya sa atin yung pinakamagandang response niya. 'Di ba maraming klaseng model ng AI, maraming, type ng AI. So, yung mga pinakasikat na kilala natin is si ChatGPT, tapos si Gemini. 'Yan yung isa sa mga pinakasikat na AI na kilala natin na normally ang ginagawa natin, eh, para natin sila ginagawang Google. Yung mga model na 'yan ay gumagamit ng tinatawag natin na token. So, kapag nag-e-enter tayo ng words, para tayong naglalagay ng token na gagamitin nung dalawang model na 'yun o nung mga model AI na 'yun para makapag-generate sila ng mga responses or para makapag-generate sila nung kailangan natin na materials. Ngayon, dapat maintindihan natin kung paano ba nakikipag-usap sa mga model na ito. Paano ba nakikipag-usap kay Gemini, paano ba nakikipag-usap kay ChatGPT, paano ba yung language na ating dapat gagamitin upang maibigay niya yung pinakamagandang results at ating mapakinabangan sa ating mga trabaho. Hindi lang sa trabaho at sa araw-araw nating pangangailangan. Yung iba kasi sa atin, eh, ginagamit natin yung AI, parang kinakausap natin sila na para bang isang tao. Dapat pala hindi gano'n. Dapat pala 'pag kinakausap natin sila or dapat kapag maglalagay tayo ng prompt, eh, magbibigay tayo nung tatlong importanteng elemento upang mas maganda yung kanyang magiging results. Isa sa mga elemento na yon, yun yung tinatawag natin na kanyang persona. So, dapat dapat pala niyang malaman kung ano yung magiging papel niya, magiging sino ba siya, ano yung kanyang gagawing act, 'di ba? So, halimbawa, mag-e-enter ka ng prompt. Ang pinakaunang prompt mo ay bibigay mo yung katangian ni AI. Sasabihin mo kung ano yung magiging papel ni ChatGPT o ni Gemini. Sasabihin mo sa kanya parang ganito, "You are the best Amazon virtual assistant. You have been managing multiple successful accounts for many years. You have the best strategy to help many businesses." So, doon pala magiging specific ka sa magiging papel niya, sino siya, ano yung papapelan niya for that particular prompt. Tapos ni persona, isa sa mga pinaka-importante na dapat natin na ilalagay sa ating mga prompt ay yung tinatawag natin na goal. So yung goal, yun yung pinaka-intensyon. Yun yung parang kanyang desire, yung kanyang aim. Ano ba yung makakamit kapag gagawin ni ChatGPT ito or gagawin ito ni Gemini? Ano ba yung maaari ninyong makuha para maintindihan ni AI kung ano yung gusto mong ma-attain. So ano yung magiging example ng prompt? So after ninyo i-enter yung inyong persona, ilagay ninyo yung magiging goal ninyo. So ang example nun is, "I want to become an Amazon store manager virtual assistant." So yun yung magiging pinaka-goal. So dapat i-include natin yon sa ating prompt. Ang pinakahuli naman na ating ilalagay sa ating prompt bago natin i-press yung enter para mabigyan niya tayo ng pinakamagandang result, siyempre isa sa pinakaimportante yung kanyang magiging misyon. Ano ba yung magiging trabaho ni AI? Ano ba yung magiging trabaho ni ChatGPT o ni Gemini? Kasi nabigay na natin yung kanyang persona. Naibigay na rin natin kung ano ba yung gusto nating makuha. Ngayon, kailangan natin mailatag or mai-prompt kung ano yung magiging assignment ni ChatGPT or ni Gemini. Isa sa mga example na pwede nating gamiting prompt ay parang ganito. So ilalagay natin sa kanyang mission or sa kanyang magiging assignment ay ganitong prompt. Dadagdag natin siya kay persona, kay goal, idadagdag natin yung ganitong prompt. "I want you to create a letter of intent
and a portfolio for my potential client to help me close the deal. So yun yung magiging misyon ni ChatGPT, magiging misyon ni Gemini. Pagsasama-samahin natin yung tatlo, yung persona, yung goal, at yung kanyang magiging mission. Kapag pinagsama-sama natin yung tatlo na yan, ay bibigyan tayo ni ChatGPT at ni Gemini ng pinaka-best na response na ating magagamit para sa ating trabaho, para sa ating mga application, at para na rin sa mga ibang bagay na gusto ninyong i-generate ni Gemini at ni ChatGPT. Puwede ninyong gamitin itong prompt na 'to sa pag-generate ng image, pag-generate ng mga videos, pag-generate ng mga website, pag-generate ng mga application, at kung ano-ano pa. Kailangan lang natin maintindihan yung tinatawag natin na machine language upang makapag-generate siya ng mga bagay na ating talagang mapapakinabangan sa ating mga pangangailangan.